8:01 ng umaga, makakausap natin ngayon sa ating linya si Sir Joey Duque, ang Barangay Disaster Risk Reduction Management Consultant na siyang nagko-conduct ng mga earthquake at fire safety seminars sa mga paaralan at opisina dito po sa Pasig, sa may Barangay San Antonio. Siya rin po ang Safety and Security Consultant ng Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas, Pasig City, at isa rin po siyang businessman. Sir Joey, good morning. Magandang umaga po, Miss Heidi. Opo. Sir Joey, kausap namin kanina si FIVOX Director Teresito Bacolcol at ang sabi po niya, hinog na itong West Valley Fault. At ang magnitude na pwede niyang ilakas na lindol ay 7.2. Katumbas daw po niyan, 32 na atomic bombs na sumabog. Posibleng maghatid ng 33,000 na casualties sa Metro Manila or 50,000 pa kung isasama daw po yung mga kalapit nating probinsya. So para paghandaan po itong the big one, Sir Joey, ano-ano po ba yung mga dapat po nating gawin, lalong-lalo na po yung mga maapektuhan kapag gumalaw nga itong West Valley Fault? Yes po. Regarding yung West Valley Fault po, kailangan po natin maintindihan anong difference ng magnitude sa intensity. Mm-mm. Pag sinabi mo magnitude, sabi po ng FIVOX Director, nasa 7.2, iba po yung sa intensity. Magnitude po pala, yun yung sa baba kung saan nagagaling earthquake. Mm-hmm. Yung intensity po, yun po yung nasa taas yung mga paggalaw po ng mga building o struktura dito po sa ibabaw. No? So, ibig sabihin, mas malakas pa yung intensity. Mm-hmm. Kung 7.2 yan, malamang baka umabot tayo ng mga 8 or baka 7.8 o 7.9 or more na intensity. So, di ba tayo, intensity yung narinig natin madalas. So, ibig sabihin, wag sabing so yun ang importante maintindihan. Ibig sabihin, mas malakas pa. Ngayon, tinatanong mo ako, Miss Heidi, regarding paano paghanda. Mm-hmm. Ako po, ang sinasabi ko po, lagi po meron tayong before, during, and after. Mm-hmm. So, sa before po, ang pinaka-best po niyan is number one sa akin is yung mga, kung sa bahay po bahay office pwede rin, kung makikita niyo yung latest na pictures from Davao o yung mga sa Siargao o doon sa mga Surigao area, makita niyo yung mga videos, diba, nagagalaw, nagbabagsakan. Usually yan na nagbabagsakan yung mga nasa itaas, magalaw kasi yan, diba? So ako, sa bahay pa lang o dun sa opisina nyo, lahat ng mabibigat, lagay sa baba. Mm-hmm. Or kung maganda nga, wala na sa taas eh. Diba? Wala nang nakalagay na mga kagamitan sa taas. So tapos i-fix natin yung mga like yung cabinet natin, i-fix natin sa pader o kung pwede meron siyang tornilyo, kung ano man pwede magawa para hindi po siya lumalaglag. Ayun po yung kasi tapos ang earthquake naman po hindi po again yung mga mabibigat sa baba, yung mga magagang sa taas. Tapos, ang earthquake naman po di naman tumatagal ng 5 minutes, minsan 20 seconds lang, 1 minute lang, or at the most siguro mga 1.5 minutes to 2 minutes, diba? So importante yung nasabi ko na po sa inyo yung before. So before, kailan i-tuck in natin o tanggalin natin yung mga mabibigat sa taas o kung may gagalaw man sa taas o TV, fix mo natin yung mga yan, yung mga nakasabit sa wall. Pangalawa po, yung during the earthquake naman po, yun nga, di ba, sinasabi nga nila lagi na drop o duck, cover and hold, di ba? Importante kasi dahil ilang segundo lang naman yung earthquake na yan. So during the earthquake, kita nyo, mas marami na pipinsala. Kapag po nag-earthquake, tapos gumalaw tayo. Mm-hmm. Like nakita po natin doon sa SM Davao, di ba, yung mga malls, 'di ba, nagbabagsakin ng galing sa ceiling. Mm-hmm. Yung mga kisame. Sa kisame. Opo. So during the earthquake talaga, kumanap po kayo ng mapwepestuhan, wag kagad lumabas. Okay, pero kung malapit ang pintuan, okay lang, pero mas maganda, wag na muna basta-basta lumabas. Mm-hmm. Mag-drop, cover and hold, punta lang sa ilalim ng isang struktura na matibay, sa tulad ng table or anything na matibay, no? Doon tayo magtago. Tapos kapag huminto na po yung earthquake, saka tayo mag-evacuate. Mm-hmm. Importante po, kaya nga po, pwede naman po nag-evacuate, pero kita nyo, may iba sanay na dahil sa mga drill nila, naglalagay pa ng takip sa ulo kasi yung ulo, importante na kailangan natin matakpan eh. Mm-hmm. Ayan. Tapos, isa pa po yung mga glass. Ang number one killer ng earthquake po yung salamin. Glass.
So, mainting na may structure ng glass. Yung kita niyo po sa mga nakita niyo sa video o pictures, yung nangyari sa earthquake, ang daming glass, di ba, na basag, na sa yung ano na, Mga basag na bintana. bintana, di ba? Mm-mm. So, pag may earthquake, number one, lumayo kagad kayo sa bintana. Lumayo po kayo sa glass kasi yung sa akin nakapantayan. Kahit nung sabihin na lang na tempered glass yan, may chance pa rin na masugatan ka o makamatay po sa inyo. Nako, Yun sir, po. napapaligiran pa naman kami dito ng salamin. Alam ko po Sa yan, di ba? taluktok ng One Corporate Center. Sa taso, nanggaling na po ako dyan, di ba? Oo. So lumayo ko po kayo sa glass area, tapos magtago lang po kasi ilalim. After po, evacuate ngayon. Ngayon, pag sinabi nila, may aftershock, di mag-drop cover and hold ka na naman. Mhm. Mas importante po na matakpan niya lang ulo niya, tapos kaya nga sabi nila, pinabes maliit na maliit ka para lesser rin chance na tamaan ka. Okay. Tapos may iba nga, pag sa opisina, lagi mo sinasabi, pag dumadaan ko sa opisina, nakikita ko po doon sa ilalim ng table nila. Yung table natin, sa desk natin, may maraming mga abubot natin. Opo, may mga kahon ng sapatos. Oo, ganyan. So, paano ka ba magtatago doon eh? Nandun lahat. Pag nag-check, tatanggalin mo na bago pumasok. Ang tagal, di ba? So, Opo. clear na yon. I-clear mo na yan para sa yun. Mhm. Para sa safety mo. So, as of na, yun ang sinasabi sa opisina. Tapos, isa pa sinasabi ko, ito naman po yung iba-iba kasi senaryo. Bahay, may opisina. Sa classroom naman, nakikita mo yung nag-drop cover and hold sila, di ba, sa table, tabi na upuan nila. Tapos, yung ginagawa ng teachers, usually, ang pinabest niyan, kung may mga pintuan yan, buksan na. Mhm. Bakit bubuksan, Miss Heidi? Wala niyo, bakit kailangan buksan? Bakit po? Kasi may chance po na pag may nag-earthquake, pag nakasarado yung pintuan, may nahulog po sa harap o sa likod niyan, hindi mo na mabubuksan yung pintuan. Trap ka na. Kaya pag may earthquake, drop cover ng mga bata, teachers, buksan na yung pintuan, lagyan ng upuan o kung ano ba, para hindi po bumalik, magsara. Tapos so yun po ang pinakamalaga, no? Buksan na po kagad, yun ang kailang galaw ng katawan nila. Tapos drop cover and hold na rin sila kasama sa estudyante. So, importante, sir, presence of mind, no? Yan, tama yung sinabi mo. Yan yung sasabihin ko na next, it's presence of mind. Ang earthquake naman, ganun, presence of mind. Hindi naman gubahas basta-basta yung building eh. May chance gumuho ang building after mga 2 to 3 aftershocks or pag hindi maganda yung struktura. So, pinaka-best talaga niyan, yung katulad sabi ko na kanina na mag-drop cover hold, laging takip sa ulo, tapos ready to evacuate. Tapos po, ma'am, so after naman, Opo. pag na bumalik sa building, doon na sa labas. Doon na kayo mag-standby sa labas. At kaya nga kailangan talagang during the earthquake or fire preparedness nyo, during the drill, talagang seryosohin natin drill. Kasi nakikita ko yung mga ibang drill habang nag-evacuate, nag-selfie pa. Social media muna. Social media na muna habang mababa ng hagdanan, habang di ba? Opo. Seryosohin natin po yung drill. Sir, kailan safe lumabas? Kailan safe bumaba ng building? Yan. Anong safe? Okay. Pag uminto na po yung yung Right pagyugyo. after? Or mag-o-observe pa kami? Wag na. Actually, ngayon kasi, depende po, no? Ngayon kasi may mga in-install na yata tayo sa buildings natin, pinapa-install, particular dito sa Ortigas area, may mga pinapa-install sa atin ng admin, ng mga sa admin lahat ng building. Nang may earthquake siya, may earthquake na dineploy doon. Nakikita niyo ilan magnitude o ilan intensity. Sasabihin po niyon kung mag-evacuate kayo o hindi. I see. Okay. Hindi ganun po ini-install sa lahat ng buildings dito sa Ortigas. Alam ko po yan. Sa GSAP kasi nag-install na ng ganun. Oo. Pero Sir Joey, yun pong sa West Valley Fault, halimbawa kung may mga structures na mismong nasa ibabaw ng fault, halimbawa bahay or building man yan, automatic ba yun na siya agad yung parang unang mapipinsala or yung mga nasa radius nung fault line na yon? Actually, ang sinabi po sa atin na kailangan po, bawal po magtayo ng struktura within mga 3 to 5 meters from the fault line. Bawal. Pero siyempre, tulad dito sa Ortigas, may mga naitayo na, may different establishment, may mga iba nga, nakiramdam mo nga may mga crack na nga may basa wall, nakikita na nga. Pero ganoon pa mo din na natayuan na. Sa US kasi pag may ganyan, talagang bawal. Talagang stricto yun. Diba? So but still, malaki kasing West Valley Fault eh. Pamula yan sa may Bulacan pa.
Okay, malayo yan. Hanggang dito po sa may lower part ng Laguna. Malayo, Ang mahaba-haba haba, yan. oo. Ang haba po niyan. Oo. Siyempre, pag yung epicenter nasa norte, pero affected po in the whole yan. No? Hindi mo sinasabi. Kasi pag may earthquake niya, di ba, ramdam nga natin, kahit yung mga nasa Davao o yung mga nasa Baguio area, di ba, ramdam natin dito, di ba? Mm-mm. Pero siyempre, tayo, malakas yan. So, kasi may chance bumuka yan or something, malaking crack yan, di ba? So, ang pinaka-best po talaga, mga 2 or 5 meters away from the fault line, yung mga struktura natin, anything beyond that. So, tayo po kasi dito mga sa Kawilian Village, dito sa may Pasig, dumaan yung mga yan. May mga and meron po tayong kasing software from DOST na ginawa nila. Yung fault may software yun app ng cellphone. Fault guide pa something like that. Pero alam ko, siguro send ko sa yung link. Makikita mo yan. It's a map, tapos makikita mo yung fault line. Di naman fault finder. Yeah. That's Tama fault ba? finder. Tama po, fault finder yan. So, sorry, fault finder Okay. yan. Ang galing mo na. Ito parang, yan yata yung sinabi ko last time in interview tayo. Okay. Yan. So, matutukoy po namin kung yung bahay namin or yung aming pinapasukan ay malapit or nakatayo Fault mismo sa fault line. Yes, Okay. yes po. Sige Oo. po. So, alam niyo na, pag may ganyan, siyempre, at risk ka. At risk yun. So, hindi ko sinasabi na 100%, pero at risk ka, malayo man yung fault line o hindi, ando ka sa fault. So, at risk ka. Pero, Sir Joey, ito, ilang buildings pa parang yung hindi earthquake resilient? Proof. Oh, parang ganyan. Earthquake proof. Actually, most of the buildings in Ortigas, kasi Ortigas yung area ko na, Opo. most of them are earthquake proof naman. Mm-mm. But still, hindi mo makakailan even though na these are earthquake proof buildings. Kasi maraming struktur kakatayo lang recently, di ba? Of course, may standard naman binibigay ang Pasig dyan at ang barangay dyan before we put up the building, di ba? Mm-mm. So, sinacheck yan. Of course, pag di sila nag-comply, yun na lang yung problema, no? So, actually, the floors, pag sabi mong 4 or 5th floor, mas nakakatakot pa ngayon kaysa sa mga 16 to 20 and above. Mas Why? safe pa pala kami dito sa 46th. Sabi nga kay Why Elder so? Bon, Oo. ha? Bakit po? Kasi pag yung sway yan. Oh. Yung building would sway kung mayroon man yung mga roller sa baba, mag-sway yan. Unlike yung maliliit, hindi na mag-sway yun. So pag di nag-sway, magka-crack. Okay. Ayan, sama say. Pero tayo naman dito sa Ortigas, mga adobe po yung mga ilalim natin. So medyo matibay-tibay ito. Hindi katulad ng Manila and part of Quezon City, medyo malambot. Mhm. Kaya minsan ang intensity dito, 3 lang, 2 to 3. Sabay yung Manila, 4 or 5 na gano'n. Mhm, mhm. Yeah. Okay. And Sir Joey, yun nga isa sa mga gusto talagang bigyang diin ng FIVOX yung pag-observe talaga dun sa building code. Yes, yan. Oo. Sabi ko sa kanina, di ba? So, building code, pag-observe talaga, kailangan talaga yung struktura natin nasa ayon no, sa itan talaga ng gobyerno sa atin, doon sa area natin, yun ang dapat sundan natin. May iba kasi medyo tipid, ganyan na sa. Pero the safety yan. So, number 1 priority yan dapat. No? So, para ma-lessen, kung magkakaroon man ng casualties. Yes, actually yung casualty hindi natin masasabi, Opo, depende po doon sa building, and depende po sa oras nangyari, and depende rin po doon sa preparedness natin. Pero ako kasi not religiously, pero kung may tiwala ka sa Panginoon, yung Panginoon nagbibigay sa atin ng safety sa ating buhay. Tama naman po yun, pero yun na nga, kailangan din natin makiisa doon sa mga paghahanda, 'di ba, na binibigay din po. At yun nga, sa mga information dissemination na pinangungunahan po ng mga legit, ayan, ang atin din pong pamahalaan. Okay. Yes po, sumunod lang po tayo. Tapos again, pag sinasabi na sa preparedness natin sa both fire and earthquake po, gawin po natin ng seryoso, maayos. At yung pala, di ba, importante yung evacuation area natin, lalo sa Pasig, sa Ortigas area, dahil
palit ng palit yung space natin dito. Dahil, Oo. Pero yun na, may mga parking lot na ito. identified quadrants po, Sir Joey? Yes, may mga may yung mga identified quadrants, yung mga main quadrants talaga, yun yung mga north, south, east, west yan ng Metro Manila eh. Like dito sa Pasig, isa po yun sa dito po sa east side po ng Metro Manila is pwede po yan dito po sa Meralco, yung Meralco compound. Diba? Tapos yung HPD, yung dito po yung highway patrol ngayon group. Dito yung practice ng motorcycle nila, pwede rin po doon or pwede rin sa Wakwak. Ayun, yun yung areas na Pero as of now, sa Ortigas dito sa barangay sa Panyamang, doon tayo ang malapit na kayo doon tayo sa yung sa Meralco. Kasi Meralco malaking area pa yun, di ba? Yung sa garden nila doon. Kung saan may mga Christmas ngayong display doon. Doon na yung or, yes po ma'am. Alin pa po? Or doon sa highway patrol group mo, di ba may practice sila ng dati Dito po kasi sa ilalim ng flyover. Yeah, so sa right side, doon sa ilalim po niya, nandun yung nandun po yung nagte-training ngayon mga motorsiklo. Gated po yun, Gated, di ba? Pero ngayon, inaayos nila yan, di ba? Dahil nandun po yung nagpa-practice yung sa motorsiklo. Opo, okay. Sir Joey, last na lang nadinig ko na ito sa inyo ngayon, pero importanteng remind natin yung mga kaagapay na part nung before, na paghahanda. Mitingin mo na yung family. Halimbawa, after ng malaking earthquake, tapos nasa magkakaiba kayong lugar, kung saan kayo magkikita-kita. Right, oo. Ayun. Yung nga pala, yung importante pala yung tama, meeting you have to talk with your families na. So whether pa any sakuna, during mag-evacuate tayo, pag nag-evacuate kasi tayo, minsan bababa lang tayo lalabas ng bahay, o lalabas sa baba ng building, saan tayo makikita-kita? Why? Kasi halimbawa, wala ako dito, tapos ang anak ko lang, pati kasimbahay dito, lalabas sila. Kailangan meron kaming meeting point or evacuation area kung saan kami makikita para pag umuwi ako, alam ko saan sila hanapin. Tsaka in the event, sir, na walang telecommunication, di ba? Yes, walang communication. At instantly, doon tayo tatambay doon sa may poste, doon sa tindahan ni Aling Desta. Pag sa puno ng kamatis, baka mamaya nabunot na pala yun eh. Doon tayo magkikita-kita dyan wala. Pagka dyan, presence of mind, doon kayo pupunta. Para pag uwi ko, doon kayo hanapin. Parang ganun. You have to meet with your family. Or your opisina rin, di ba? May evacuation area, opisina lagi yung file natin, di ba? Or building kung saan man, di ba? Parang ganon. So, alam niyo na kung saan kayo magkikita-kita. Just in case of saan kayo susunduin. And of course, yung ating emergency go bag, di ba? Yes, dali na kagad. Kaya may iba ngayon, nawala na nga yun no? May baka nakain na yung mga pagkain na nilagay doon. Nagutom na, mga merienda. Basta tatagal siya ng mga yung go bag natin, sinasabi nila, tatagal ng mga 3 to 4 days or 5 days. At least may pera doon, nandun, may tubig, nandun lagi. So, wag naman bago mag-expire, kainan, replace na lang. Bago. Sir, mukhang kailangan nyo na ulit mamigay ng pito. Parang nawala na yung mga pito dito eh. Pito, flashlight ng malilit yung dalawa. Importante yung LED na, huwag na yung huwag na yung masyadong LED lang tas battery. May dami nagbebenta. Because of yung nangyari sa Davao, sabi nga ni Philbox, hinog na. Ganon katindi yun. So, tayo naman, siyempre, huwag na maging complacent, huwag rin masyadong maging praning. Tama lang na kailangan prepared lang tayo, alam natin dapat natin gawin. So, meeting with the office, meeting with the building, meeting with the family. Pag-usapan natin yan, pupuan natin. So, importante, just a matter of 20 minutes, pag-usapan natin as a family, saan gagawin natin. Ako po, regularly ko ginagawa dito sa bahay with my family yan. 3-4 times a year. Para lang, refresher lang, gagawin namin, para sila reminder yan. Okay. Thank you po sa refresher patungkol po sa earthquake preparation. Thank you po, Mr. Joey Duque. God bless you, sir. God bless you too, Heidi. Okay, ang Barangay San Antonio Disaster Risk Reduction Management Consultant, nakausap po natin, nagbigay ng mga tips kung paano po mas mapapaghandaan po natin ang pagtama ng isang malakas na lindol.